Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Alvida Sister, sa pinagpalang papuring awit, handog sa ating pinakamahal Peso Kristo. At sa ating pagpatuloy, narito po tayo sa pinakamalagang bahagi ng ating banal na programa na kung saan ating po pakinggan ang tunay na Ebanghelyo ng Kaligtasan. At narito po ang aming brother ordained preacher ni Ludi Guzman sa salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Magandang gabi sa lahat ng ating mga masugid na taga-subaybay. Sa ating pong malawak na palatuntunan, mga minamahal ko, purihin ang dakilang Diyos. Amen. At mga minamahal, bago pong lahat mga kapatid, tayo muna'y dumalangin sa ating dakilang Diyos na buhay. Samahan niyo po kami, mga minamahal, sa ating pong pananalangin. Amen. Hallelujah. Dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, maraming salamat po sa gintong pagkakataon pinagkalabos sa amin na Diyos. Aming kang napapurihan, mahal na Panginoon, sa aming programa sa gabing ito. Dakilang Diyos, sa pangunat panalangin ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, O Diyos, gabayan mo kami, Amang Banal, sa iyong mga salita. Sa ganang akin, wala akong magagawa, O Diyos. Ikaw ang aking inaasahan, Amang Banal. Mahal na Panginoon, langisan mo salita, O God, hallelujah. Buksan mo pang unawa at puso ng iyong mga anak, aming mga kapatiran, mga kababayan sa gabing ito, Diyos. Mahal na Panginoon, O God. In the name of Jesus we pray. We bind the power of darkness. In Jesus' name, hallelujah. In Jesus' name. Hindrances cast out in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. Amen. May mahal, pinakamataas na papuri po, luwalhati, pagdakil at pagsamba, natatangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa gabing ito. Praise God. Hallelujah. At ako po'y nagbibigay ng dobling paggalang pagbati po sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda at mga minamahal na kanyang butihing mga anak, the Almeda children, the whole Almeda family. At patuloy po nating inaalaala ang ating beloved Honorable Stand Pastor Lina C. Almeda. Amen. Sa lahat ng aking mga kamanggagawa at mga mangangaral, magandang gabi po sa lahat, mga kapatid. At mga minamahal, buksan natin ang ating mga Biblia sa ating pong pag-aaral ng salita ng dakilang Diyos. Ito po ay umpisa natin sa Matthew chapter 24, verse 37 po hanggang 39, mga minamahal. Amen. Dito po, Ebanghelyo ni Mateo, Kapitulo 24, magmula versikulo 37 hanggang 39. Kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sapagkat gaya ng araw bago nagunaw, sila ay nagsisikain, nagsisiinom at nag-aasawa at pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. 39 po, at hindi nila nalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila ay tinangay na lahat. At gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid ko, sa kanyang salita sa gabing ito. Mga minamahal, ang ating tatalakayin ay Signs of the Time, mga minamahal. Yan po ang ating title, mga kapatid. Signs of the Time. Tanda ng mga panahon, mga kapatid ko. Amen. Minamahal, marami pong mga tao, mga kapatid, ang nakakaalam po ng mga tanda ng ating pong panahon, mga minamahal ko. Tungkol po dito sa ating, kung halimbawa ay uulan, mga kapatid, halimbawa ay gaganda ang panahon, gaganda pong sikat ng araw, mga minamahal ko, alam po ng mga tao yan, yung mga sign. At yun lamang pong hampas ng hangin, mga kapatid, lalo na sa ating mga ninuno, sa ating mga magulang, hampas lamang po ng hangin, mga minamahal, sa kanilang mga balat. Ramdam na po nila, alam na po nila, mga minamahal, kung anong panahon. Panahon ba ng tag-init? Panahon ba na may darating na malakas na ulan? Mga minamahal, alam po nila yon, mga kapatid. Pero, mga minamahal, yung tanda, mga minamahal ko, ng nakasulat sa Biblia, bago pagbabalik ng dakilang Diyos, mga minamahal, maraming tao po ang hindi nakakaalam yan, mga kapatid. Yung sign na kung saan, mga minamahal, malapit nang magbabalik ang dakilang Diyos, maraming tao po ang hindi nakakaalam yan. Mga kapatid, tayo po ay, kung bakit ipinapangaral natin ang salita ng Mahal na Panginoon sa ating banal na gawain, Jesus Miracle Crusade, sa pangunguna natin, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, ay inihahanda natin, mga minamahal, yung ating mga sarili. Mga minamahal, tayo po ay naghahanda
naghihintay mga minamahal sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos na buhay. Sa rapture, mga minamahal, anytime now, mga kapatid ko, ay mag-take place po ang rapture. At ito po ay mababasa natin, mga minamahal, sa 1 Thessalonians chapter 4, mula verse 15 hanggang 17 po. Mga minamahal, ito po ang dahilan kung bakit tayo po ay patuloy na nag-aaral ng salita ng dakilang Diyos, mga minamahal. Nananawagan ng lahat po ay maglingkod sa dakilang Diyos. Pakibasa. Ang unang sulat ni Pablo sa mga tiga Tesalonica, Kabanatang 4, ay talatay 15 hanggang 17, ganitong sinasabi. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, na tayong nangabubuhay, na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi tayo mag-uuna sa anumang paraan sa nangatutulog, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. 17. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay ng nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailan paman. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Ito po ang ating pinakahihintay, mga kapatid. Ang sabi ng Bible, mga minamahal ko, darating po ang panahon, pagbabalik ng ating dakilang Diyos na buhay dito sa lupa, mga minamahal, ay mauuna raw yung mga nangamatay kay Kristo, mga kapatid. Sila'y ibabangon ng dakilang Diyos, at kasunod na po tayo mga buhay. Minamahal. Ang sabi ng 17, kung magkagayoy, tayong nangabubuhay na nangatitiray aagawin kasama nila sa mga alapap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailan paman. Yan po yung rapture, mga kapatid ko. No? Rapture, pag-agaw ng minamahal ng mga banal. Yan po ang rapture, mga kapatid. Kaya yung pagbabalik ng dakilang Diyos natin, ayon po sa Marcos Kapitulo 13, talatang 32, mga minamahal, tungkol sa araw at sa oras, mga kapatid. Tingnan natin. Amen. Dito po, Ebanghelyo ni Marcos, Kapitulo 13, versikulo 32. Ngunit tungkol sa araw o oras na yaon, ay walang nakakalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama. Amen. Tungkol sa araw at oras na yaon, mga minamahal, ng rapture, mga kapatid, o pagbabalik ng mahal na Panginoon, wala raw nakakaalam. Amen. Mga minamahal, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang mahal na Panginoon bilang tao, nung siya'y magkatawan tao, mga minamahal, hindi niya alam. Kundi ang Ama raw ang nakakaalam, mga kapatid. Kaya yung pong signs of the time, yung tanda ng mga panahon lamang, mga minamahal, yun po yung ibinigay ng dakilang Diyos sa ating panahon para tayo po'y magsipaghanda na, mga kapatid ko. At kung muli nating babasahin yung ating simulang talata, sabi nito, kung paano ang mga araw ni Noe, Matthew 24, 37 hanggang 39, kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao, sapagkat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom, sabi rito, mga mahal, at nangag-aasawa at pinapag-aasawa, hanggang sa araw ng pumasok si Noe sa daong, at hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw, sabi rito, at sila'y tinangay na lahat, ay gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Isa po sa sign, mga kapatid ko, na ibinigay ng ating dakilang Diyos, yung panahon po ni Noah. Sa panahon ni Noah, mga minamahal, 8 kaluluwa lamang po ang naligtas, mga kapatid. The rest, mga tao sa buong daigdig, yan po ay nangamatay lahat, mga minamahal. 8 kaluluwa lang, sa libo-libo milyon, mga minamahal ng mga tao. Dahil 8 kaluluwa lang ang naligtas. Bakit, mga minamahal, anong dahilan? Hindi lang sila naniwala sa preaching ni Noah. Hindi sila naniwala, mga minamahal, sa mga warning ni Noah, mga kapatid. Because of unbelief. Bakit po, mga minamahal? Maaring sa panahon po ni Noah ay napakaganda ng panahon, mainit ang panahon, walang ulan, mga minamahal, maganda ang panahon, kaya hindi naniwala ang mga tao. Ano ba yung pangaral ni Noah, mga minamahal? Mangagsisi kayo at manumbalik sa dakilang Diyos, mga minamahal, at sapagat ang mundo ay gugunawin ng dakilang Diyos sa pamamagitan ng tubig, ng baha. So wala pong naniwala, mga minamahal. Bakit? Unang-una, mga kapatid, ay nagtayo si Noah ng arko doon po sa ibabaw ng tuktok ng bundok ng Ararat.
mga minamahal. Marahil, gawan natin ng kwento, mga kapatid ko. Marahil, mga minamahal, sasabihin ng mga tao, Noah, kung talagang totoo, yung ating pinapangaral mo, dapat sana'y nagtayo ka ng arka dito sa lupa. Bakit sa tuktok ng bundok, mga minamahal? No? Kaya imposible, mga kapatid ko. Ay mga minamahal ay pinagtawanan po siya, mga minamahal. Nilait po siya marahil. 8 kaluluwa ang naligtas, mga minamahal ko. Mga kapatid. Kaya tayo po ngayon, mga minamahal, sa panahon natin ay malaya tayong nakakarinig ng Word of God sa pamamagitan po ng programang ito. Mga minamahal, gabi-gabi. Pahalagahan po natin ito, mga kapatid. Pahalagahan po natin ito. Kasi bago darating ang dakilang Diyos, mga minamahal, mas maraming tao po ang hindi magiging handa sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, mga kapatid. Maraming mga tao po ang hindi magiging handa. At uubusin nila, mga minamahal, yung kanilang panahon sa gawain po sa mundong ito. Yan ang mga tao, mga kapatid. Mas maniniwala sila, mga minamahal, sa mga bagay na nakikita sa mundo. Yung mga material na bagay, mga minamahal. Yung mga nagbibigay ng kasalanan sa mundo, mga kapatid. Kaya nalilibang po ang tao. Kaya yung paghahanda, mga minamahal, na iniutos ng dakilang Diyos, hindi nila nagagawa yun, mga kapatid. Mas maraming iibig, mga minamahal, sa mundo kaysa pag-ibig sa dakilang Diyos, mga kapatid ko. Pero sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 4, sabi ng mga tao, mga minamahal, saan naroon yung kanyang pagdating? Saan naroon yung pangako ng mga preacher? Saan naroon yung pangakong magra-rapture? Wala naman. Tingnan nyo. 2 Peter chapter 3 verse 4. Dito po sa ikalawang Pedro, kabanatang 3, ang talatay 4, ganitong sinasabi. At magsisipagsabi, saan naroon ang pangako ng kanyang pagparito? Sapagkat buhat ng araw na mga tulog ang mga magulang, ay nanatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula ng pasimulan ang paglalang. Tingnan nyo, mga minamahal. Sasabihin ng mga tao, mga kapatid ko, nananatiling ayos naman Nananatili, mga minamahal, na maganda ang lahat ng bagay. Sasabihin ng mga tao, saan naroon yung kanyang pangakong, yung sinabi ng mga preacher na mga maghanda at magbabalik na ang Diyos. Sapagkat buhat ng araw na mga matay, yung mga magulang natin. Yung patay, mga minamahal, ay ang tawag ng Bible dito sa mga nangamatay, nangatulog mga minamahal. Sapagkat buhat ng araw na mga tulog ang mga magulang, ay nananatili ang lahat ng mga bagay, gaya ng kalagayan nila mula ng pasimula ang paglalang. Ayun, mga kapatid. Napakadelikado nun, mga minamahal. Hindi na po tayo, mga minamahal, kumbaga sa tao, mga kapatid, unconscious ba? Ayun, mahal. Hindi na po tayo aware, mga kapatid ko, sa mga nangyayari. Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 3, mga minamahal, sasabihin pa ng mga tao, payapa naman ang paligid. Maganda naman ang paligid natin. Tingnan nyo, basahin po natin. Amen. Unang Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 3. Pagka sinabi ng mga tao, kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayoy, darating sa kanila ang biglang pagkawasak, na gaya ng pagdaramdam sa panganak ng babaeng nagdadalang tao, at sila'y hindi makakatalanan sa anumang paraan. Amen. Tingnan nyo. Sabi ng mga tao, tiwasay naman. Payapaan naman ang paligid. Maganda ang trabaho, maganda ang kita ng negosyo, mga minamahal. So, hindi sila maniniwala sa mga ngaral, mga kapatid. Pero sabi rito, mga minamahal, pero darating sa kanila, sabi rito, kung magkagayoy, darating sa kanila ang biglang pagkawasak. Sudden destruction ang tawag dun. Gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao at sila hindi makakatakas sa anumang paraan. So ngayon, panahon natin, mga kapatid ko, nagbibigay ang dakilang Diyos ng tanda sa huling panahon, mga kapatid. Kung saan ay, mga minamahal, simulan natin doon sa nagtanong ang mga apostol. Sabi ng Mateo Kapitulo 24, talatang 3, Tell us, Lord, when shall these things be? Sabi ng mga apostol. Tingnan nyo. Ang Ebanghelyo, ayon po kay San Mateo, kabanatang 24, talatay 3, ganitong sinasabi, At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga ulibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad, na nagsisipagsabi, Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito, at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito, at ng katapusan ng sanlibutan. Nagtanong, mga minamahal, kailan po mangyayari yun, mahal na Panginoong Sus? Mahal, yung tanda ng iyong pagparito mo at yung katapusan ng sanlibutan.
mga minamahal. Una po mga kapatid na binigay na sign ng dakilang Diyos sa atin ngayon. Lahat yan ay nasa Matthew 24. Minamahal, ihanda natin ang verse 6. Una pong sign, greatly increase wickedness and wars. Minamahal. Makakakita ka muna mga kapatid ko, sabi rito ng mga digmaan. Oh? And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, sabi rito. For all these things must come to pass, but the end is not yet. Tingnan nyo sa Tagalog po. Dito po, Mateo 24:6. At makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong mga lumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari datapwat hindi pa ang wakas. Amen. Yun. Magkakaroon daw, mga inmahan, makakarinig kayo ng mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Amen. Mga digmaan, mga minamahal ko. Oh. Nangyayari na po ba ngayon, mga inmahan? Kasalukuyang nangyayari. Iba't ibang mga bansa, mga kapatid, ang nagkigera, mga minamahal. Oh. Mababalitaan natin, mga kapatid ko, sa telebisyon, sa radyo, yung mga digmaan, mga minamahal ng bawat bansa. Digmaan, lahi versus lahi, mga minamahal. Kapwa lahi, mga kapatid, nagdidigmaan. Isa yan sa sign, mga minamahal. Oh. Pangalawang sign, mga minamahal ko, greatly increased natural disasters. Yan po yung nasa verse 7, mga minamahal. Tingnan natin ulit. Verse 7, Matthew 24. Dito po sa Mateo, kabanatang 24, ang talatay 7, ganitong sinasabi, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom, at lindol sa iba't ibang dako. Amen. Yan, tingnan nyo. There shall be famine, mga minamahal, and pestilences. Isa sa pestilences, mga minamahal, yung COVID, yung virus, mga kapatid. Isa yan. There shall be famine, mga minamahal, kagutom sa iba't ibang mga bansa, mga kapatid, nangyayari na po yan. Sabi rito, and earthquakes in diverse places, mga kapatid ko. Tingnan nyo, mga minamahal. Sa panahon ngayon, mga minamahal, kahapon lang yata yon. Nangyari, mga minamahal, yung lindol. Muli, mga minamahal ko, nangyari yung lindol. 6.2 magnitude, mga minamahal. Oh, mga kapatid, ito na yung mga tanda. Ang tanong ng mga apostol, mga minamahal, there is Jesus, ano ang sign, ano ang tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan? Hindi pa sinabi ron, mga minamahal, na sa panahon na yan, babalik na siya. Tanda pa lang, mga kapatid ko, yung sinabi. Ano po? Yung 1990 earthquake sa dako ng Baguio City, mga minamahal. No? Killer earthquake po yan, mga kapatid. Libo po ang mga nangamatay, mga minamahal na mga kababayan natin. O, kagutuman, mga minamahal, sa iba't ibang dako. Kaya, ano po, mga minamahal, ang mga ibig sabihin nitong mga nabasa nating mga talata, mga minamahal? This is the time of the soon coming of our Savior Jesus Christ. Mga minamahal, malapit na siyang magbabalik, mga kapatid ko. At sa kanyang pagbabalik, mga minamahal, bago magbabalik, mga kapatid, ay huwag tayong magtataka sapagkat darating yung mga panahon, ang mga tao po, mayroong mga manlilibak, mga minamahal, mayroong mga sisirain ng ebanghelyo, mga kapatid ko. Mayroong mga hahadlang po sa katotohanan. Tingnan niyo, mga minamahal, ang 2 Peter chapter 3, verse 3, mga kapatid ko. Amen. Dito po, pangalawang Pedro, kapitulo 3, versikulo 3 hanggang 4. Na malaman mo na ito na sa mga huling araw ay magsiparito ang mga manunuya na may pagtuya at magsisilakad ayon sa kanilang masamang pita. Dito po 4. At magsisipagsabi saan naroon ang pangako ng kanyang pagparito, sapagkat buhat ng araw na tulog ang mga magulang ay natili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula sa pasimulang at paglalang. Amen. Amen. Knowing this first, sabi that there shall come in the last days scoffers, yung mga mangungutya, mga manlilibak, walking after their own lust, sabi rito, and saying, where is the promise of His coming? Amen. Darating daw po ngayon, darating daw po, mga minamahal, isa yan sa sign, mga kapatid. Lilibakin, mga minamahal, ang tunay na ebanghelyo. O, hahadlangan ka, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon.
mga kapatid. Hindi ka padadaluhin sa gawain ng dakilang Diyos. Isa yan sa sign, mga minamahal ko. So maraming tao po, mga kapatid, sa panahon po natin, binabaliwala po yung ganitong mga tanda. At mga minamahal, kung hindi nila babaguhin, mga kapatid ko, yung kanilang pagwawalang bahala, mga minamahal, magiging katulad po sila, mga minamahal, sa panahon po ni Noah, mga kapatid. Matutulad po sila doon po sa mga taong hindi naniwala sa panahon po ni Noah. So ano po ang dapat gawin, mga minamahal? Kung nakikita natin yung mga bagay na yon ating nabasa, minamahal, sa Matthew chapter 24, mga kapatid ko, nangyayari na sa panahon natin ngayon, anong dapat natin gawin? Basahin natin ang Matthew chapter 24, verse 44, mga kapatid. Amen. Praise God. Dito po sa Ebanghelyo na ayon po kay San Mateo, Kabanatang 24, ang talatay 44, ganito yung sinasabi. Kaya nga, kayo'y magsihanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Amen. Paririto ang anak ng tao, mga inmahal, ating mga pinakamamalapan sa Kristo, mga kapatid, sa oras na hindi natin iniisip. Kaya sabi niya rito, be ready. Inmahal, maghanda kayo. Paano ang paghahanda natin, mga kapatid? Kinakailangan, mga inmahal, bago babalik ang mahal na Panginoon, masumpungan niya yung ating mga puso, mga minamahal, na nanahanapot naghahari ang ating mahal na Panginoon Kristo sa ating mga buhay. Yan po, mga kapatid ko, ang nais niya. At kung ating paglilingkuran ng dakilang Diyos, minamahal, malapit na siya magbabalik, mga kapatid. Dapat, mga minamahal, paglingkuran na nating lahat ang dakilang Diyos natin. Mga minamahal ko, iyan pong ang aming pong trabaho, mga minamahal, ay bigyang warning ang mga tao, mga kapatid ko. Layuan na natin ang kasalanan, mga minamahal. Paglingkuran na natin ang dakilang Diyos before it's too late, mga minamahal. Sapagkat isa lang po ang rapture. Minsan lang may mahal ang rapture, mga kapatid ko. Panginmahal, kapag naglingkod ka sa dakilang Diyos, matapat kang naglilingkod sa mahal na Panginoon, may reward na pangako ang dakilang Diyos sa atin, mga mahal. Ang Matthew chapter 24 verse 45, sabi ng Bible, who then is a faithful and wise servant, whom is his Lord hath made ruler over his household, to give them meat in due time, mga mahal, due season. Tingnan nyo, mga mahal, sa Tagalog po. Dito po, Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 24, versikulo 45. Sino nga baga ang aliping tapat at matalino na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sangbahayan upang sila'y bigyan ng pagkain sa kapanahunan? Amen. Mga minamahal. Sino baga, mga minamahal, ang aliping tapat, sabi dito, matalino. Pinagkatiwalaan, mga minamahal. Kapag pinagkatiwalaan ka, mga minamahal, at mga minamahal, na natili mong ginagawa, mga kapatid ko, yung pinagagawa ng dakilang Diyos sa atin, mga minamahal, mayroon tayong reward, mga kapatid ko, na naghihintay sa atin. Purihin ang mahal na Panginoon. So ano naman ang gagawin ng dakilang Diyos, mga minamahal, sa mga hindi naghahanda sa pagbabalik ng mahal na Panginoon? Baka naman hindi totoo yan, mga minamahal. Parang yung mga tao sa panahon ni Noah, mga kapatid ko, maaaring nagtatawang ilan sa mga nagdadala ng Word of God, mga kapatid. Mga minamahal, kahabag-habag po ang mga taong wala pong paghahanda sa kanilang sarili. Mga minamahal, sa Mateo Kapitulo 24 pa rin po tayo. Talatang 50 po hanggang 51, mga minamahal. The Lord of that servant shall come in a day when he look not for him, sabi rito, mga minamahal, and in an hour that he is not aware of, and shall cut him asunder, mga minamahal, and appoint him his portion with the hypocrite. There shall be, sabi rito, weeping and gnashing of teeth. Grabe yun. Itatapon ka, mga mahal, sa kapahamakan ng dakilang Diyos kapag hindi tayo naghanda. Pakibasa po. Dito pa rin po sa Mateo 24, ang talatay 50 at 51, ganitong sinasabi. Darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya hinihintay at oras na hindi niya nalalaman. At siya'y babaakin at isasama ang kanyang bahagi sa mga mapag-imbabaw. Doon na nga ang pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Amen. Tingnan nyo, mga mahal. Doon na nga ang pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Isasama tayo, mga mahal, sa mga mapagpaimbabaw, ang sabi ron, mga kapatid ko. Kaya, mga mahal, maghanda po tayo. Maghanda ang lahat. Jesus is coming very, very soon. Hindi natin alam yung kanyang pagbabalik, mga mahal. Ang nalalaman lang natin, mga kapatid ko, yung mga
mga babala, mga paalala ng dakilang Diyos. Sabi niya sa Mark chapter 13, verse 35, mga minamahal, watch ye therefore, sabi niya rito, watch ye therefore, for ye know not when the master of the house cometh, sabi niya rito. Amen. At even, or at midnight, or at the cock crowing, sabi niya dito mo mahal, or in the morning. Mahal, hindi natin alam mga kapatid ko. Katulad ng magnanakaw yan mahal. Yung magnanakaw, hindi siya magpapaalam bago magnakaw sa bahay. Darating siya mga kapatid, yung hindi inaasahan ng mga may bahay. Ganon ang pagbabalik ng dakilang Diyos, mga minamahal. Sinabi lang yung mga tanda, yung mga sign, mga kapatid. So mga minamahal, yung pagbabalik ng dakilang Diyos, sudden din yun biglaan, mga kapatid ko. Sabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 50, mga minamahal, in a twinkling of an eye. Mga minamahal, tingnan natin, idagdag natin ito. 1 Corinthians chapter 15 verse 50 and 51. Amen. Dito po unang Korinto, kapitulo 15, versikulo 50 hanggang 51. Sinasabi ko ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos, at ng kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. 1 Corinthians chapter 15 verse 50. Yes, amen po. Sige po. Dito po, 51. Narito, sinasaysay ko sa inyo ng isang hiwaga, hindi tayong lahat matulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Tingnan nyo, mga kapatid ko. 1 Corinthians chapter 15 verse 15. 51, 52, mga minamahal. Tingnan nyo, mga kapatid. Ang sabi rito ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, behold, I shew you a mystery. Sabi rito. Mystery pala ito, may mahal. We shall not all sleep. Ibig sabihin, hindi tayong lahat ay mamamatay. Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, may mahal, ginagamit ng dakilang Diyos dito yung patay, mga kapatid, sleep. Sabi rito, we shall not all sleep, but we shall all be changed. Sabi rito. In a moment. In a moment, sabi niya. In a twinkling of an eye. Gano'ng kabilis? May mahal. Pag pikit lamang, pagkurap lamang, may mahal ng mata, maglalaho ang Kristiyano, mga kapatid ko. In a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump, may trumpeta po For the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, mga kapatid. And we shall be changed. Amen. Praise the Lord. Tutunog ang pakakak, ang trumpeta, may mahal ng tuloy-tuloy yan. At yan po'y hihipa ng mga angel, mga kapatid ko. Go signal na lang ng ating pinakamamahal pa yun ng sus, mga minamahal, ang hinihintay ng mga angel, mga kapatid. Para hipan po yung kanyang trumpeta. Sapagat yung mga sign, ulitin ko may mahal, yung mga apostol nagtanong, mahal na Panginoon, anong tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan? Anong tanda? O mahal, nakita natin, nabasa natin, naganap ng lahat ang mga tanda, mga kapatid ko. So, anong kasunod? O mahal, trumpeta na po yan. Tutunog na yung trumpeta ng dakilang Diyos. Pagtunog niyan, mga minamahal, maglalaho, mga kapatid, yung mga matatapat na Kristiyano. Ganyan po, mga minamahal. Yan ang dahilan kung bakit patuloy po tayong naglilingkod sa mahal na Panginoon. Patuloy tayo, mga minamahal, na nagsisikap kahit na may mga pagsubok minsan. Mga minamahal, may mga trials minsan, mga kapatid, hindi natin tinitingnan yan. Sapagkat ang tinitingnan natin, may mahal, yung kaligtasan natin. Purihin ang mahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon, sabi ng Hebrews chapter 12 verse 2, looking unto Jesus, He is the author and the finisher of our faith. May mahal. Tingnan lang natin si Jesus. Tumingin lang tayo sa ating mahal na Jesus, may mahal. Yung kanyang mga ginawang himala sa ating buhay. Doon lang tayo tumingin, mga kapatid. Hallelujah. At mga mahal, lagi tayong dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. May mahal, lagi tayong magpuri sa dakilang Diyos araw-araw, mga kapatid ko. Amen. Hallelujah. Ganapin natin ang mga tungkulin natin sa ating dakilang Diyos, mga kapatid. Yan ang mga minamahal paghahanda na sinasabi ng banal na kasulatan. Busy ka sa gawain ng mahal na Panginoon. Busy ka, mga minamahal, sa mga pagpapalawig, mga minamahal, pagpapalaganap ng ebanghelyo ng ating dakilang Diyos, mga kapatid. Amen. Mga minamahal, kaya sa ating awitin, mga minamahal,
bago tayo manalangin sa ating pong mahal na Panginoon at sa lahat po ng mga prayer request ng mga kapatiran natin. Narito po siya magdangawitin. Kisap mata. Si Jesus ay darating na sa huling tunog ng trumpeta at tayo'y kukunin niya sa isang kisap mata. Hindi alam ang oras nang ika'y magising at ang gulong paligid ay iyong napansin. Mayroong nagsisigawan, may nagiyakan, mga mahal nila sa buhay, di na matagpuan. Bakit ka kinabahan nang malaman mong nag-iisa ka lang? Ito'y isang hiwagang tiyak na magaganap, mawawalang lahat. Ang kay Jesus ay tumanggap, wala nang paghihirap, kaligtasan ay tiyak. Ngunit kung maiiwan, ano ang hinaharap? Magsisi, huli na, sana ay hindi ka na ipinanganak. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, minamahal, napakalapit na po ang pagbabalik ng dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Salamat sa dakilang Diyos, mga kapatid ko. Ipinaunawa sa atin ng mahal na Panginoon ang mga sign, ang mga tanda. Salamat, may banal na kasulatan. May mahal, may Biblia. At salamat, mayroong tao ng Diyos, the beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, na nagpaunawa sa atin, may mahal, mga kapatid, ng mahal na Panginoon, malapit nang magbabalik. May mahal, 35 years ago, sabi ng propeta ng Diyos, may nagtanong sa kanya, may mahal, sabi, Beloved Pastor, kailan ang rapture? Sabi ng beloved pastor, anytime now. Anytime now. That was 25 years ago. Ngayon mga kapatid, mas lalong malapit na, mga kapatid, ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Hindi natin alam, baka mamaya, bukas, mamayang gabi, mamayang madaling araw, mga kapatid ko, tumunog po ang trompeta ng mahal na Panginoon. Kaya mga kapatid, maghanda po ang bawat sa atin. At sa lahat ng mga baguhan po, mga kapatid ko, na nagnanais ng kaligtasan, sabi ng Bible, mga kapatid, may 4 na suri ang kaligtasan. Unay pananampalataya, pagsisisi, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, bautismo sa Espiritu Santo, lahat yan, mga kapatid ko, ay gagawin ng dakilang Diyos sa atin. Yung 3 tayo ang gagawa, purihin ang mahal na Panginoon, mga kapatid. Kaya sumunod kayo sa aming panalangin. Mahal, narito po tayo, mga kapatid ko, ating beloved, my co-preacher brother Eddie Grapani. Purihin ang mahal na Panginoon, mahal. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Lord Preacher ni Rudy Guzman, sa salita ng ating dakilang Diyos. At ating po napakinggan ng ating pinakamahal pa ay darating anytime from now. Hallelujah. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan ng ating napag-aralan, dapat tayo po ay maging matalino, dapat tayo po ay maging wise, tayo po ay nakahanda. Anumang oras, babalik ang ating pinakamahal pa noon. At isa po, hallelujah, sa palatuntunan ng ating dakilang Diyos, tiyakain po natin tinanggap ang ating pinakamahal Panginoon bilang Diyos at Hari ng ating buhay. Sundan niyo po ang panalangin ito sa mga baguhan na hindi po tumanggap sa ating pinakamahal Panginoon. Ito ay panalangin ng pagsisi at pagtanggap sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sundan niyo po ang maiksing panalangin ito. Opo, dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa dakilat makapangyarihan, pangalan niyo po aming pinakamahal, Panginoong Hesus. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa mga salita na aking napakinggan. Narito po ako, isang taong makasalanan, lumalapit sa iyo, dakilang Diyos. Humingi po ako ng kapatawaran sa lahat-lahat ko po mga pagkakasalat, pagkukulang, pagkakamali. Lubos ko po pinagsisihan ang aking mga kasalanan. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang Diyos at Hari na aking buhay. Tulungan niyo po ako na maging tunay niyo pong anak sa puso, gawa at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap.
Amen. Hallelujah. Kami po'y manalangin para sa inyo. Opo aming pinakamahal, Panginoong Jesus. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa iyong dakilang pag-ibig. Maraming salamat, mahal Panginoon, sa patuloy niyong pangliligtas. So, nang dalangin po na aming mahal na Pastor Wildis Ada Almeida, yung time prophet, O God. Patawarin niyo po ang lahat na humingi ng kapatawaran sa iyo. Hallelujah. Dalangin din po namin, mahal na Panginoon. Tulungan niyo po sila na maging tunay niyo pong anak sa puso, gawa at katotohanan. Iligtas niyo po sila ng kanilang mga mahal sa buhay at isulat niyo po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay diyan sa iyong kaharian sa kalangitan. Sa makaparehang pangalan ni Jesus, we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga pangailangan. Hallelujah. Sa ating pinakamahal pa Hesus Kristo, tanay wala pong imposible. Sa unang dalangin ng aming beloved noble Pastor Luis Almeida, tayo po'y sumampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Opo aming dakilang Diyos, narito po kami sa aming mga pangailangan sa iyo. Sa mga nagpadala po, mahal na Panginoon, mga prayer request, to the first prayer po ng beloved noble Pastor Luis Almeida, abutin niyo po, mahal na Panginoon, sa himalang kaparaanan. At narito po, beloved brother Rolando Magpok. Hallelujah. Umingi po siya, mahal na Panginoon, kagalingan. May trangkaso po siya sa mga oras nito. Pagkalom niyo po ang kagalingan, dakilang Diyos, sa mga parang pangalan ng aming pinakamahal Panginoong Hesus Kristo, at sa lahat po mga unspoken request, O Lord God. Yes. Hallelujah, hallelujah. Nagpagpalang kamay, mahal Panginoon. In the mighty name of Jesus, lahat ng uri ng mga karamdaman, problema at kahirapan, demons, cast out, mighty name of Jesus. Karamdaman, hallelujah, cast out in Jesus' name. Be healed, be healed, be healed right now. In the mighty name of Jesus. All vices be gone, all problems dissolved. Be blessed, be blessed. In the mighty name of Jesus. Amen. Praise the Lord. Through prosperity po ng aming beloved pastor, will disadal in the mighty name of Jesus. Amen. Praise the Lord. At narito po, aming brother and preacher, beloved brother Nilo Di Guzman. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Tayo po ay mga minamahal, nagtatapos na po sa ating banal na programa sa gabing ito. Mahal at purihin natin dakilang Diyos, mga kapatid ko. Kami po ay muling nagpapaalam, mga inmahal. Sa araw po ng bukas, mga kapatid ko, kami babalik. Malusog ang ating pangatawan, mga inmahal, God willing. At sa ngalan ng ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeida, ibalingkod sa Impapawid, Brother Nilo Di Guzman po lamang, Brother Eddie Grapani, Brother Ronald Quinto, mahal ating technical side, mga kapatid ko, ating beloved Sister Joy Esgado, mahal, at ating beloved Sister Argeline Permejo, ganun din ating beloved Sister Angel Gustillo, mga mahal, sabing we love you so much po, but there is Jesus loves you more and more. God bless you all. Good night po, mahal. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Na hindi pa nararanasan kailanman. May mga laban kay Kristo, ililigaw lahat ng tao. Sila ang maghahari at ibigin ang buong mundo. Si Jesus ay babalik, anumang mangyari ay handa ka na. Si Jesus ay darating na sa huling tunog ng trumpeta. Tunay bang handa ka na sa isang kisang